Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga, i-reviewin tayo na kagaya or kapangalan ng legit na Ola na Tala. So baka malito kayo na ito ang ma-applyan nyo. Akala nyo ito yung super legit na Tala. So hindi po. Ito ay iba. Pero ito nga ay nagpapaloan daw ng 10,000 pesos up to 50,000 pesos at may low daily interest na 0.05%. So dito, may pinakita sila na computation kung ang ilaloan mo daw ay 10,000 pesos, ang repayment mo ay 10,100 lang. Napakabongga naman ito. At kung 20,000 pesos, so 200 lang yung pinakatubo. O, diba? Napakabongga. At kaya, ayun, kailangan natin itong reviewin dahil baka makatulong naman talaga. So, ayan, pwedeng i-download sa App Store at sa Play Store. Pero bago kayo mag-install or mag-download, mag-try, mag-fill up dyan, panoorin nyo muna yung video na to para makita nyo nga yung totoong loan details kung ito ba talaga yung in-offer nila is the same sa makikita natin talaga at matatanggap. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At congratulations sa mga napasali sa aking community spotlight this week. So pag nakita niyo username nyo dyan, ay comment down below para maklaim nyo na nga yung premyo nyo at i-PM nyo ako sa Facebook page ko. So ayun, mapapasali din kayo dyan lagi. Basta lagi kayong nanonood at nagko-comment sa may ina-upload ko. So, ganun lang kadali. So, ito na nga yung pinaka-app niya, yung Access Peso Tala Online PH. So, under ng Credit Plus Micro Lending. At base sa kanilang loan details, ayan, nagpapaloan daw ng 2,000 up to 65,000. At ang tenure naman is 120 to 210 days. Sa daily interest naman, ayan, 0.02 up to 0.06%. So, ayun, tingnan na lang natin sa may loan details. Share ko nga din pala yung ratings and reviews nito para makita natin kung ano yung say ng mga nakapag-try na. At ito na nga yung pinaka-loan details. Nabigyan lang naman ako ng 3,000 pesos at ang loan term ay 7 days lang. So, hindi totoo yung nandun sa kanilang ads at sa kanilang loan details. Pero ang interest rate ay 0.5%. Ayan, tingnan natin sa may pinaka-breakdown ng charges. Dito, ang mare-receive ko na lang for 3,000 pesos is 1,800. Dahil meron nga ditong mababawas na processing fee which is 1,001. May total interest fee na 19 pesos at may risk control service fee pa na 180. So, ang pinaka-total na lang na makukuha ko is 1,800. O, diba? Napakalaki. At isang bayaran lang to, 7 days lang. Ayun, ang ibibigay ko, ibabalik ko is 3,000 pesos pa din. So, ayun, makapag-decide na ba kayo kung pagpapatuloy nyo pa ba or hindi? So, para sa akin is hindi ko ito ma-recommend sa inyo dahil kung nangangailangan nga kayo ng buong 3,000 pesos is hindi nyo to makukuha. At baka mahirapan lang kayo sa pagbabayad dahil short term lang siya, 7 days lang. At i-expect nyo na ito is, ayan, makakatanggap kayo ng multiple calls and text pagka kayo ay malapit na sa due date nyo. Lalo na pagka kayo ay na overdue pa. Pero ito nga din yung mga sinagutan ko sa kanila. Ito yung kanilang homepage. Ayan, nakikita nyo dito, 58,000 pesos ang pwedeng ipaloan. Pero yung nai-approve nga lang sa atin or nabigay ng credit limit is 3,000 pesos. So dito pababa ng pababa ang makikita natin na loan available. So, yun, nung nakapag-register na nga ako, naging 20K na lang. Okay? So, eto yung mga sasagutan. At na-shook nga ako, no? Dahil naiba na yung pangalan. Hindi na siya Access Peso. Naging Pera Life na. O, diba? Talagang nakakalungkot lang dahil akala natin bago. Pero, bagong palit lang pala ng pangalan. So, sana talaga, no, may lumabas na talagang makakatulong. Talagang hindi lang siya short term. Yung talagang installment na hindi mahihirapan sa pagbabayad yung mga nangangailangan. So, ayan, sasagutan ay the same lang din sa mga recent apps na na-review natin. Identity, personal info, work info, contact info, at bank card. Inuuna nila yung photo ngayon, no? Napapansin ko lang. So, ito yung mga kailangan na ID. At puro ito din yung nakikita kong ID sa mga nakaraan nating na-review. Sa personal info, yun din. Wala naman ding bagong hinahanap. Yun nga lang, Pera Life na siya, hindi na siya Access Peso. Sa may job info, yun pa din naman yung mga kailangan. Pwede ang student, self-employed, unemployed. At sa emergency contact ay 3 naman ang kailangan mo ditong i-provide. So, yun na nga po yung pinaka-loan details. For 3,000 pesos, 1,800 na lang ang matatanggap natin.
At buti na lang meron sila ditong account cancellation. So wala namang masama kung i-cancel natin ang ating account. Pero make sure lang ha na hindi nyo pa na-i-click yung submit application or yung loan immediately. Kasi mahihirapan na kayo ditong i-cancel or ibalik ang perang na-i-send na sa inyo. So pagka ganito na nakita nyo yung loan details, so na make sure nyo talaga na hindi nyo napindot is i-account cancellation na lang natin. Para iwas sakit na lang din sa ulo dahil hindi natin alam kung ayan, mababayaran ba natin talaga on or before due date. Dahil pagka ganito, na short term talaga is maaari at maaari nga nating ma-expect yung multiple calls and text. Okay, so ito nga yung mga ilan sa nakita natin na ratings and review. So sabi nung isa is, magpapautang sila pero konti lang ang makukuha mo at malaki ang interest. The worst is 2 days pa lang before due date ay harasin ka na nila at kukontakin na nila contact references mo. So please iwasan ang app na ito. Kasama din ito yung isa na app which is your Circle Pera. So iisa lang yan. So diba, sabi ko sa inyo pag ganitong Ola na 7 days lang expect nyo na wala pang due date is maaari at maaari kayong kontakin at makatanggap ng multiple calls and text. So ito worst is 2 days pa lang talaga, o diba? So kung ayaw nyo sumakit yung ulo nyo is wag nyo nang itry. Kung hindi nyo kayang bayaran ng mabilisan is wag nyo nang itry. Dahil hindi nyo din naman buong makukuha. So ito pa yung contact references. Make sure lang na i-update nyo or i-inform nyo yung contact references na ilalagay nyo dyan. Dahil baka isa pa sila na maapektuhan, ayan, maabala sa mga iba't ibang numbers na tatawag sa kanila at magte-text dahil yun naman talaga yung ginagawa ng mga Ola na hindi legit. Talaga pati contact references mo bubulabugin nila. Yun, so expect nyo yun. At next naman, hindi ma-approve. Ayan, mataas naman credit score at nagbabayad sa iba pero dito wala. So next naman, matagal mag-review at papaasahin ka lang. Disapprove. Ilang hours ako nag-intay. So yun. Yun lang yung nakalagay dito, 4 lang pala. At yung isa, ayan, don't try to download or share your info dahil kukuhanin nga lang daw nila yon. At hindi din nga daw sure kung ikaw ay maaprubahan. So that's it for today's video nga para sa may access pa. So kung kayo, ibabalakin nyo pa din na mag-apply dito, make sure lang na mababayaran nyo talaga. Pero ayun, be a responsible borrower. Kahit na anong Ola pa yung itry nyo na yan. So kung may nakita kayong bagong labas na Ola is comment down below para makita din natin at ma-review ko muna para bago kayo mag-try is alam nyo na kung ano yung i-expect nyo na makita. So, ayan lang. Thank you for watching at marami pa tayong i-review na Ola. Ayan, comment down below lang kung ano yung mga gusto nyo pang ipa-review. So, ayan lang. Bye and see you in my next vlog.